Kaugnay pa rin po ng pinsalang idinulot ng Bagyong Lando sa mga infrastruktura. Makakapanayan po natin si DPWH Undersecretary Raul Asis. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali naman, Connie. Yeah. Opo. Makikikamusta lamang ho kami sa clearing operations ngayon sa mga lugar na apektado ho ng landslide. So, as of 8 o'clock ngayong umaga, ang na-identify na road sections na sarado pa ay mga 35 road sections, and 17 dito sa 35 na to due to landslides. So yung iba pang mga sarado dahil baha, may mga clearing pa ng puno at saka mga poste ng electric post, at saka may dalawang tulay na na-wash out yung approaches. So, pero ano ho yung mga lugar na talagang lubahong na apektuhan o nadali ho itong pananalasa ng Bagyong Lando? Ang pinakagrabe yung sa Cordillera, no? Sa Cordillera Administrative Region, meron tayong 6 na kalye diyan yung sarado pa sa Benguet, 2 sa Apayao, 3 sa Mountain Province, at kasama dyan yung Quezon Road, no? So sarado pa yung Quezon Road. Ang isa pang lalawigan na malaki din yung ang pinsala ay yung sa Nueva Ecija. So may mga road cut dyan, at dyan yung 2 tulay nga na naputol dahil na-wash out yung approach ng tulay. Yan yung Labi Bridge sa Bungabon at saka yung Bato Ferry Bridge sa Barangay San Felipe, Laur, no? Sabi po ng NDRRMC, 18 kalsada at 13 tulay nga hong di humadaanan dahil sa baha at landslide. So ano hong ginagawa natin ngayon dahil sabay-sabay ho itong mga lugar na ito, no? Paano ho natin pinakakatutukan ang ilan pa sa ating mga kalsada at yung ilan pa hong mga tulay? Tuloy-tuloy ang clearing operations natin. In fact, gumamit na kami ng mga kontratista para tulungan kami sa equipment nila at tao nila para maklear ito mga slides, ano? Doon naman sa mga may cut-off, yung mga tulay na nasira, nakapaglagay na tayo ng mga warning signs at barikada for the safety ng public. Also, nakapag-identify tayo ng mga detour roads na rin. I see. Yung mga lugar ho na na-isolate dahil ho sa kalsadang hindi na humadaanan, paano ho ba nakikipagtulungan na ho yung ating mga lokal na pamahalaan sa inyo? Yung district offices namin, mula pa nung Sabado, nakikipag-ugnayan na dito sa ating mga local officials. I see. So far, wala naman ho tayo nakikitang problema. Maayos ho ba, smooth ho bang nagagawa itong mga daanan, pati yung mga tulay na ito? Dahil i-imagine natin talaga, no, yung pinsala na napakalawak ay hindi ho talaga madaling magawan kaagad ng paraan. Sa mga tulay, inintay lang natin medyo gumanda yung panahon para maibalik uli yung mga approaches. Kasi pag basang-basa yun, saturated, wala pa rin tayo magawa. No? So, yun namang mga flooded areas, yun, continuous yung monitoring natin para pag baba ng baha ay magawa kagad natin yung mga kalye. So far, ano pong estimated cost po ng, kumbaga, pinsala na idinulot po ng Bagyong Lando dito po sa ating infrastruktura? Sa ngayon, partial lang itong natatanggap namin. Ano? So, usually, 1 week bago namin makuha yung estimated damages. So, usually, pagkatapos ng bagyo, nandoon kami sa yung mga clearing operations at saka na lang sumusunod yung pag-estima ng damage. Alright. So far ngayon, wala pa tayong maibigay po na detalye about it? Wala pa kaming figures as far as yung damage is concerned. No? Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa aming panahon. Yan po naman si DPWH Undersecretary Raul Asis.